mayroon ng sagot si Gloria. ah, ito yung sagot ni Gloria, todo deny. Todo deny si Gloria Arroyo na hindi totooan niya na siya ay may planong patalsikin o palitan ang kasalukuyang speaker ng Kamara na si Buji D. Yun. Maiksi lang yung pahayag ni Gloria Arroyo. Basahin natin. Ito yung maiksing pahayag ni Gloria Arroyo, mga kabunyog. Sabi ni Gloria Arroyo, sabi ni Gloria, I categorically deny. O yan daw categorically dinideny niya ang mano. I categorically deny the allegations concerning the supposed ouster of Speaker Buji D. I reaffirm my confidence in his leadership of the House of Representatives. Representative Gloria Macapagal Arroyo, 2nd District Pampanga, April 10, 2026. Yan po yung balita. Maiksi lang po ang statement o reaksyon ni dating presidente, ngayon ay Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo, tungkol po sa kumakalat na balita na sila, ang grupo niya at ang grupo ni Sara ay nagmamaniobra sa Kamara para mapalitan ang kasalukuyang speaker na si Buji D. So ang sagot ang sagot ni Gloria, hindi daw totoo yan. Categorically dinideny niya daw yan. Hindi daw totoo yan na papalitan si Buji D. Kasi rene-reaffirm niya daw, kumbaga muli niyang pinagtitibay ang kanyang tiwala sa liderato ni Speaker Buji D. Matagal niya na daw kilala si Buji D. Matagal niya na daw yan kaibigan, kakilala, kaya hindi niya raw yan papalitan. Parang ayan mga kabuyog. Bakit kasi lumabas yung mga balita na yan na papalitan ni Gloria itong si Buji D? Dahil nga doon sa TRO ng Korte Suprema na hindi nakuha ng kampo ni Sara, kasi magsisimula na sa April 14 ang hearing ng Justice Committee. At pagkatapos ng Justice Committee, isasalang yan sa Kamara. Kapag nakalusot sa Kamara ang impeachment ni Sara, mapupunta yan sa Senado. So, ayon sa mga sources, pinipilit ni Sara plan A, plan B, plan C, lahat na yata ng plans. mayroong niluluto sila Sara. Ang plan A nila ay makakuha ng TRO sa Korte Suprema. Yan yung plan A. Ang problema nga, hindi naman sila nakakuha ng TRO. Naglabas na ng statement ang Korte Suprema. Totoo, inaksyon na ng Korte Suprema yung petition. Ibig sabihin, pinapa-comment yung Kamara at yung mga complainants, pati Senado, pero hindi inaksyonan ng Korte Suprema yung request for TRO, temporary restraining order. Yun sana yung importante para sa kampo ni Sara. Kasi kung nag-issue ng TRO, ang Korte Suprema, i-restrain, pipigilan ang Justice Committee na mag-proceed. Yun sana yung importante, kaya lang wala nga, hindi nangyari. So biglang kumalat ngayon ang balibalita ang Plan B. Plan B. Kumbaga hindi umubra yung TRO, ang Plan B ngayon ay palitan si Buji D. Kasi alam naman natin, ang nagdadala ng tsimpo, ang nagdadala ng command sa Kamara ay ang Speaker. Pag ano ang sinabi ng Speaker, yan yung gagawin. Pag sinabi ng Speaker, itigil yan, ititigil yan. So ang paniniwala ng kampo ni Sara at ng mga supporters ni Sara, kapag napalitan si Buji D, si Gloria na ang Speaker, hindi na matutuloy ang impeachment na yan. Yan umano ang Plan B. Kaya lang, yun na nga, naglabas ng statement ngayon si Gloria, bagamat maiksi lang yan, todo deny siya. Hindian niya totoo yan. Wala daw siyang plano na palitan si Buji D. Wala daw katotohanan yung mga napapabalita na yan. May tiwala daw siya kay Speaker Buji D, kaibigan niya daw ito, matagal niya na daw itong kakilala, at hindi niya ito papalitan.
Yan ha. Ang tanong natin ngayon, dapat bang paniwalaan si Gloria Macapagal Arroyo sa kanyang pagsabi na walang katotohanan na ano nila, may maniobra sila na palitan si Buji D. Bakit kasi malakas ang ugong-ugong na yan? Ay alam naman natin kasi na si Gloria Arroyo, hindi naman unang ano to pangyayari. Ha? Maalala ninyo, panahon ni Duterte, ni Digong, si Gloria Arroyo, congresswoman noon. Ang speaker noon ng Kamara ay si Pantaleon Alvarez. Malapit si Pantaleon Alvarez noon kay Duterte, kay Digong. Ha? Ito naman si Pantaleon Alvarez, taga Davao yan, siya pa naman yung isa sa mga unang politiko na tumulong kay Duterte na tumakbo sa pagkapangulo. Kaya para noon kay Pantaleon Alvarez, safe siya. Hindi siya papalitan. Ang problema noon, si Sara Duterte galit kay Pantaleon Alvarez. May away si Pantaleon at saka si Sara. Si Sara Duterte, kahit wala naman siya sa Kongreso, pero anak ng presidente yan. Anak ng presidente. Kaya ang ginawa noon ni Sara, nagmaniobra. Kinausap yung mga kongresista. At si Gloria naman, may sarili rin niyang grupo ng mga kongresista na kanya rin. Siyempre, dati kang presidente. Marami rin yan mga kongresista na na tao niya. Ano lang yan, naghihintay lang yan ng command ni Gloria. O ngayon, nagsanib persa ngayon si Gloria saka si Sara. Yung mga kongresista na tao ni Gloria at yung mga kongresista naman na kayang pasunurin ni Sara, nag-usap-usap. Mina ni obra ngayon. Alam nyo ba noon, SONA mismo yun, State of the Nation address mismo yan noon. Napahiya noon si Pantaleon Alvarez. Imaginein mo SONA, dapat siya ang titindig doon sa stage kasama ng Senate President at ng Presidente. Tapos bigla pagka-umaga mayroong motion na i-declare na vacant ang tanggapan ng speaker na bigla si Pantaleon Alvarez. Tapos bigla mayroon na palang sapat na bilang. Nakiusap na lang si Pantaleon Alvarez. Patapusin nyo naman muna natin itong ngayon. Pwede ba? Okay na ako, tanggap ko na hindi na ako speaker, pero ito lang, last na act niya yun. Pinagbigyan naman siya. Kaya nung araw na yon, siya pa yung nag-preside doon. Pero last na yon. After noon, wala na. Ngayon, humingi sana siya ng tulong noon kay Digong. Mr. President, tulungan mo naman ako. Minamaniobra ako ng anak mo. Alam niyo kung anong sagot ni Digong? Pre, pasensya na, pero hindi ko kaya yan si Sara. Yun. Kaya napalitan noon si Pantaleon, umalit si Gloria. Ngayon, nung maupo si PBBM, ang inaasahan ni Gloria, siya yung gagawing speaker. Kasi siya yung tumulong na mabuo yung unity team eh. Kaya lang, syempre, kahit sa party ni PBBM, hindi naman siya ngayon lang pinanganak. Unoon lang pinanganak. Syempre, hindi pwede na ang speaker ng Kamara, hindi niya tao. Ay, hindi niya naman tao si Gloria eh. Hindi niya naman tao si Gloria. Kaya ang ginawa nilang speaker si Romualdez. Yan. Ngayon, natunugan na naman nila Romualdez na may galaw na naman si Gloria. Naalala niyo 'yon? Pumunta sila ng Korea. Pagdating ng Korea, kunwari bakasyon lang. Pero parang may usap-usapan ng ikukudeta si Romualdez. Biglang-bigla, nag-akto si Romualdez. Nip in the bud. Usbong pa lang, kitli na. Yun ang ginawa ni Romualdez. Sinibak ngayon si Gloria bilang senior deputy speaker. Second in command niya yun eh. Walang nagawa si Gloria. Kung naghinanakit si Sara, nagalit kay Romualdez, tinawag na tambaluslos. Kasi mentor ni Sara si Gloria eh. Bakit mo tinanggal yan sa pagka-senior deputy speaker? Di ba? Kaya kung tungkol sa mga maniubra ng palitan ng liderato ng Kamara, hindi na bago yan na nai-involve si Gloria yan. At hindi naman yan walang basihan. Unang-una, yun na nga.
yung kay Pantaleon Alvarez. O tingnan nyo, nasipa si Alvarez, naging speaker si Gloria. Pangalawa, yung sisipain sana, kudita kay Romualdez. Kaya lang, maaga pa, bumira na kaagad, nag-counter na kaagad si Romualdez, tinanggal sa pagka-senior deputy speaker si Gloria. Walang nagawa si Gloria. Si Sara nagalit, nag-resign sa Lakas CMD, tinawag niyang tambaluslos si Romualdez, di ba? So ngayon, totoo kaya ito na may galaw na naman si Gloria? Papaniwalaan ba natin siya na wala nga siyang ano diyan? Wala daw siyang plano na palitan si Buji. Di, kasi yun yung laman ng kanyang statement eh. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.